sino ang mananaig, ang dasal ba ng mga incumbent barangay official o ang dasal ng mga aspirant o yung gustong kumandidato sa barangay at SK election. Hello, magandang gabi mga kapobre. So, today is Monday. Yun ay pag-usapan natin muli ang barangay at SK election. Trending yan ngayon. Yun ang lagi nating nakikita sa mga social media. SK at barangay election. So, again, panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong vlog tayo mga kapobre. So, usap-usap lang tayo ngayon sa barangay at SK election. Kasi nga, approve na po at fix na po yung schedule sa voters registration sa Agosto 1 hanggang 10 ng Agosto. So magkakaroon na po ng schedule ng voters registration mga kapobre. So ngayon, dahil wala pa pong balita kung ano nang nangyari sa bill na pinasa ng Kongreso at Senado, so ano lang tayo dito, usap-usap lang tayo. So ang pag-usapan natin kung sino ang mananaig, ang dasal ba ng mga incumbent barangay official o ang dasal ng mga aspirant o yung gustong kumandidato sa barangay at SK election. So mga kapobre, alam natin na todo dasal ngayon ang ating mga incumbent barangay official na sana pirmahan na ni Pangulong PBBM ang panukala na postpone. Sa kabilang banda po naman, todo dasal naman po yung mga gustong kakandidato sa darating na halalan kayong December 1, 2025. Todo dasal sila na matuloy. So ito na ngayon, yung mga incumbent is medyo medyo advantage sila, may advantage sila. Advantage ng mga incumbent ngayon kasi nga both house, Senate and Congress is ayaw nang mag-eleksyon. Gusto nila i-postpone. Kaya nga approve sa dalawang kapulungan na i-postpone to 2026 November. So medyo advantage ang mga incumbent barangay official, pero di rin padadaig yung hindi rin padadaig yung mga aspirant, yung gustong kumandidato. Kasi nga hanggang ngayon di pa pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos at pinagdasal nila na ibito yon. Isa pa na medyo kampante rin ang mga aspirant kasi nga may Supreme Court ruling na po yan, yung postponement. Kung pirmahan man niya ni Pangulong Ferdinand Marcos na i-postpone, sigurado pupunta na naman yan si Attorney Macalintal sa Supreme Court. Ang tanong lang ngayon, kasi nga yung Supreme Court ruling na yon is yung dineclare na yung unconstitutional yung postponement. So ngayon ay ang ginawa ng Congress at Senado, although kung tutuusin postponement yan, pero ang title ng kanilang panukala is term setting. So isiset lang yung termino ng mga barangay official, hindi po literal na sinasabi nilang i-postpone. So gusto lang nila na may fix na talaga na termino. Kaya gawin nilang 4 years
every term. So tatlong tatlong eleksyon, tatlong termino. So yun na ngayon magdebate na naman yan. Dahil gaya ng sabi ko, yung unconstitutional na declare is postponement yon. So ngayon mga kapobre is term setting ang title. So magkaiba kung depende na yan sa mga magdepensa sa mga abogado nila para makalusot yan. Pero kung tutuusin po mga kapobre, whether we like it or not, talaga po yan ay isang postponement. Kasi dapat ka mag-eleksyon ngayong December, so i-postpone nila ng isang taon. Pero sigurado ako, lulusot, sila dyan, rarason sila dyan, na hindi na po postponement dyan kasi nga term setting daw yon. Isi-set lang nila yung fix na eleksyon na termino. So, dito po, so bottom line po mga kapobre is, sa sinabi kong todo dasal yung mga incumbent, di na po kailangan mag-expect sila or gustuhin nila na i-extend. Di na kailangan yan kung nagtrabaho kayo. Kung nakita nyo na kontento yung mga tao sa serbisyo ng binigay sa barangay, kahit araw-araw pa mag-eleksyon, kampante kayo mga incumbent. Pero pag nakita nyo na nga paano lang kayo, pabanjing-banjing lang, ay siguradong delikado yung posisyon nyo. Lalo na ngayon, madami din gustong mag barangay official. So sigurado yan, gagalaw na laman yan sila. So dapat talaga may nagawa kayo sa barangay. Of course, di natin maiwasan to mga kapobre. Sa barangay, kahit anong eleksyon man yan, is pera talaga ang kailangan. Huwag na lang kayong tumakbo. Sabihin ko na lang sa inyo, bahala na, no offend lang ha. Lahat ng mga kakandidato sa barangay, kahit anuman na posisyon is pira-pira na yan. Hindi ka talaga mananalo pag walang pira. So kailangan may pira ka at rin ang yung attitude, yung pagkatao mo. Dapat magsama yan, pira at saka yung pagiging magandang ugali mo. So yun, pira talaga importante. Ganun na talaga ang kalakaran sa eleksyon natin dito sa Pilipinas. Pira-pira yan. Mananalo ka talaga pag may pira. So yun, na yan, yun na yun talaga. Yun na ang ating nakagisnan. So hanggang dito na lang mga kapobre. Yun lang po ang ating pag-uusapan at sana'y patuloy pa rin kayong sumuporta sa Pobreng Mapaladlag. Bye bye, God bless, good night, and I love you all. Babus.